spiritual. Ating pong muling buksan ang ating mga spiritual handbook. Sa page 317, His eye is on the sparrow. His eye is on the sparrow, sing. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long from heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. He stands in the word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. Though by the path He leadeth, but one step I may see. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Last stanza. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when songs give place to sighing, when hope indeed me dies, draw the closer to Him, from care to set me free. His eye is on the sparrow, and I know He cares for me. His eye is on the sparrow, and I know He cares for me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Amen. Ngayon pong umaga, muli po natin ihanda ang ating mga pandinig.
sa pag-aaral po at pagkikinig na pinasalita po ng ating Diyos at dadalhin po ng ating mga ngarang si Elder Nomen. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Mamaya po ay may pananambahan sa Sariaya, kaya sa Iglesia Sariaya, kaya doon ako pupunta mamaya ho. Pero prayer meeting po tayo mamaya, alas 3. Prayer meeting. Mamaya ay pag-usapan natin mga kapatid yung ating kalagayan pagkadating ng hapon tungkol sa ating pananambahan. So pagkatapos ng ating worship service ngayong umaga, tayo po ay tumayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 11. Luke chapter 11. Luke chapter 11 verse 1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. May God bless the reading of His Word. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay important things we need to know in prayer. Mga importanteng bagay na kailangan nating malaman sa panalangin. So tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, nakataas-taasan, makapangyarihan at banal, luwalhati, karangalan, kapurihan, at pasasalamat ang amin pong iniaalay at iniandog sa inyo sa umagang ito. Purihin kayo, luwalatin kayo sa inyong kabanal-banalan at kataas-taasang kalagayan. Nawa ang pananambahang ito ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin niyo kaming lahat sa aming mga kasalanan, lahat ng mga karumihan na inyong nakikita sa amin, hiniling po namin na inyo pong hugasan at linisin sa dugo ng aming Panginoong Hesus. Panalangin po namin na ang iyong banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan, ay gabayan kami sa katotohanan. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, maliwanagan kami, Panginoong Diyos, malaman po namin ang inyong pong mahalagang kalooban sa aming buhay. Turuan niyo po kami at kami matuto. Lagay niyo sa aming puso ang hangaring sumunod palagi sa inyong mga utos at gawin ang iyong kalooban. Maging pagpapala nawa sa amin ang mensaheng ito na aming tutunghayan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Lord, teach us to pray. Napakagandang prayer request o panalangin. Ito ang request ng mga alagad kay Jesus Christ na turuan silang manalangin. Bakit? Hindi ba sila marunong manalangin? Sa palagay ko, marunong silang manalangin. Kasi mga Hudyo sila eh. Ang mga Hudyo, trained yan na manalangin. Kaya lang, bakit nila hiniling sa Panginoon na turuan silang manalangin? Ang nais nila ay maturuan pa sila tungkol sa panalangin. Gaya, sabi riyan, gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Marahil, marami na silang napakinggang aral na itinuro sa kanilang Panginoong Sus, kaya lang pagdating sa panalangin, wala pa. Marahil, ay napakinggan nila o kaya nakita nila si Juan na nagturo sa kanyang mga alagad ng panalangin. So itong mga alagad naman ni Jesus Christ, nais naman nila na makapakinig ng aral tungkol sa panalangin mula sa ating Panginoong Jesus. In other words, they need to be educated more in prayer. They need more knowledge in prayer.
At yun nga, ginawa ng Panginoon Jesus, tinuruan sila ng Panginoon. Ibinahagi sa kanila ng Panginoon ang basic elements ng panalangin. Sapagkat in verse 2, sabi niya, and He said unto them, when ye pray, say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Verse 3, give us this day, or give us day by day our daily bread. And forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yan po ang tinuro ni Jesus Christ sa kanila. At ito'y naglalaman ng mga pangunahing mga elemento ng panalangin. Nandyan yung adoration, nandyan yung confession, nandyan yung thanksgiving, at supplication or kahilingan. Sabi, give us day by day our daily bread. So, acts. A-C-T-S. Acts. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Sa panalangin, purihin natin ang Diyos, luwalhatiin natin Siya, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, magpasalamat tayo sa Panginoon, at binibigyan tayo ng pagkakataong humiling kung ano man ang ating mga pangangailangan. Pero, kailangan pa nilang maturuan sa maraming bagay tungkol sa panalangin. Ganon din sa atin. Kailangan din nating matutong manalangin ng tama. Yan. Alam ko, marami sa atin dito ay nananalangin. Marunong manalangin. Kaya lang ang tanong, marunong ba tayong manalangin ng nararapat? Marunong ba tayong manalangin ng tama? Ay, nako. Marami pa ho tayong dapat na malaman pagdating sa usapin ng panalangin. Hindi pa ho tayo mga eksperto. Huwag nating sabihing master na natin ang prayer. Nagkakamali po tayo. Yan ang problema sa mga may alam na. Kasi mahirap turuan yung may alam na eh. Yung may alam na, hindi na magpapaturo yan. Kasi ang isip niya, kala niya meron na siyang alam. Marami po sa mga Kristiyano ang mas nagkakasala sa pagsasagawa ng panalangin kaysa sa hindi nananalangin. Alam ho ba natin yan? Mas marami sa atin ang nagkakasala sa oras ng panalangin kaysa sa yung hindi tayo nananalangin. Sa panalangin, anong pagkukunwari sa halip na katotohanan? In prayer, there is hypocrisy instead of reality. Sa panalangin, mapangahas na paghingi. Walang pakundangang paglapit sa trono ng biyaya sa halip na magkaroon ng pagpapasakop. Andyan ang formality sa halip na brokenness of heart. Gaano kaunti ang tunay nating nararamdaman sa mga kasalanang ating ipinagtatapat o inaamin. At kung gaano katiting na pakiramdam ang ating nararamdaman sa matinding pangangailangan para sa mga awa na hinahanap natin. In other words, wala hong damdamin sa ating mga panalangin. Puro salita, gusto sa salita, pero walang damdamin. Tama ba yung ganong panalangin? Ayaw ng Panginoon ganon. Maraming salita, mga mabubulaklak na salita sa panalangin, pero wala naman ang puso sa panalangin. Mayroon pong isang mapangahas at walang pakundangan na paglapit sa trono ng kataas-taasang Diyos. May umiiral na kamangmangan kung paanong manalangin na katanggap-tanggap at kalugod-lugod para makamtan mula sa Kanya ang pangangailangan. Yan ang problema. So ngayon po, let us point out some biblical principles. I will name 5 biblical principles on prayer. You see, there are 5 basic things na kailangan nating ma-recognize in prayer. Marami yan, pero limitan lang muna natin sa 5. Hindi ko intensyon na magsagawa tayo ng exhaustive study about prayer. Ilang mahalagang bagay lamang ang tutunghayan natin. 5 mahalagang bagay na we need to recognize
first, we need to recognize the deep importance of prayer. Secondly, we need to recognize our ignorance or weakness in prayer. And thirdly, we have to recognize the will of God in prayer. And fourthly, we have to recognize the importance of the Holy Spirit's assistance in prayer. And lastly, we need to recognize that the Bible, the Word of God, should be our directory in prayer. So 5 po yan. Isa-isahin po natin yan, pero hindi natin matatapos yan sa araw na ito. Mahaba po yan. So I believe na magkakaroon ulit tayo ng serye ng pag-aaral tungkol sa panalangin. Saan tayo abutin? So una muna ay ating tunghayan the deep importance of prayer. So the principle number 1, lagi tayo dapat maging aware sa malalim na kahalagahan ng panalangin. Ano ba panalangin? What is prayer? Nagustuhan ko itong binigay na definition ng prayer ni John Bunyan. Si John Bunyan ay ipinanganak noong 1628, namatay siya noong 1688. Isa po siyang English writer and Puritan. I do believe Baptist preacher siya. Pero he is best remembered as the author of the famous book Pilgrim's Progress. Alam niyo, yung napakagandang allegorical na book entitled The Pilgrim's Progress. Yan. Wala. Okay. Sabi niya, pakinggan niyo yung kanyang definition sa prayer. Para kay John Bunyan, prayer is a sincere, sensible, and affectionate pouring out of the heart to God through Christ in the strength of the Holy Spirit for things God has promised or according to His Word for the good of the church with submission in faith to God's will. Kompleto ang rekados. Now from here, ito yung mga key elements ng pagkaunawa ni John Bunyan tungkol sa prayer. First, sincere, sensible, and affectionate. Ang prayer dapat genuine, heartfelt, at hindi puro lang salita. And not merely a rote recitation of words. Next, through Christ. Ang prayer is directed to God the Father, pero access through the mediation of Jesus Christ. Third, in the strength of the Holy Spirit. The Holy Spirit empowers and enables believers to pray effectively. Next, for God's promises. Ang panalangin dapat based on God's promises at based sa kanyang salita, seeking what God has promised to give. Next, for the good of the church. Ang panalangin ay hindi lang dapat para sa ating personal na kalalagayan o pangangailangan. Dapat ipag-pray din natin ang pangangailangan ng iglesia at ang pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Sumunod na elemento, submission in faith. Ang panalangin ay dapat samahan ng isang mapagpakumbaba at nagtitiwalang ugali. Kinikilala ang soberanya ng Diyos at nagpapasakop sa kanyang kalooban. Diba? Kumpleto yung kanyang definition ng prayer, ano? Napakaganda. Tanungin ko kayo mga kapatid, pwede bang mabuhay ang isang Kristiyano na walang panalangin? Pwede ba tayo makasurvive sa araw-araw na hindi nananalangin? Ang isang Kristiyano na hindi nananalangin is a contradiction of terms. A prayerless Christian is a contradiction in terms. Kung paanong ang isang sanggol na ipinanganak na walang buhay ay patay, ang isang nagsasabing siya'y mananampalataya na hindi nananalangin ay walang spiritual na buhay. Wala yang spiritual na buhay.
sapagkat ang panalangin ay hininga ng isang bagong kalikasan, ng isang mananampalataya, as the Word of God is its food. Kung paano ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa, ang panalangin ay hininga ng kaluluwa. Kaya paano makakasurvive ang isang Kristiyano na walang panalangin? At ako'y naniniwala, hindi Kristiyano yun. Ang Kristiyano na hindi nananalangin ay hindi Kristiyano. Sangayon kayo? Tama ba? Listen, every true child of God has been born in the Spirit. And every true child of God who has been born in the Spirit will truly testify that they cannot live a life without prayer. Hindi pwede. Hindi makakasurvive. At kung meron man tao nagsasabing siya'y Kristiyano tapos nakakatagal siya ng walang panalangin sa kanyang buhay, aba, ewan ko na. Paano kaya siya nakakatagal ng ganon? Basahin natin ang Galatians chapter 4 verse 6. Galatians chapter 4 verse 6. 4:6 ng Galatia, ganito po ang sabi sa King James Version. And because ye are sons, the children of God, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng kapanganakang muli sa Espiritu, yung Espiritu ng Diyos nananahan yan sa puso. Kaya ang resulta, ayun, tumatawag sa Abba, Father. Kaya ang turo ni Jesus Christ when ye pray, say, Our Father. Kaya hindi lahat ng tao may karapatang tawagin ng Diyos na kanyang Father. Ang may karapatan lamang na kilalanin at tawagin niyang Father ang Diyos ay yung nakaranas ng kapanganakang muli, yung na-regenerate, yung nakaranas ng spiritual o new birth. Yan po. At kapag ka ang isang tao ay totoong nakaranas ng spiritual o new birth, mananalangin yan eh. Kaya nga yung magnanakaw dun sa krus, diba? Nanalangin kay Jesus Christ. Masamang tao ho yun, tulisan ho yun. Paano siya natutong manalangin? Maliwanag yun, na-regenerate yun ng Holy Spirit. Wala nang ibang paliwanag doon, kundi na-regenerate yun ng Holy Spirit. Kaya yung mga nagpapatanggap, mali ho yun eh. May tinanong akong pastor. Sabi ko, Pastor, ba't ka nagpapatanggap? Dati rin naman ako nagpapatanggap eh. Kaya gusto ko lang malaman siya kung anong purpose niya, ba't siya nagpapatanggap. Sabi niya, kasi hindi marunong manalangin yung tao, kaya tinutulungan kong manalangin. Tama ba yun? Kasi pagka ang alam ko, dito sa binasa natin, pag ang tao ay nakaranas ng regeneration, ang Holy Spirit sinugo sa kanya, nanahan sa kanyang puso, matututong manalangin yan eh. See? Matututong manalangin. Parang sanggol. Diba yung sanggol pagka iniluwan? Yan. Kusang hihinga yun eh. Hindi naman siya binibigyan ng hininga eh. Tinutulungan lang siya ng paluin, pero may hininga siya. Natural siyang hihinga kung buhay. Pero kung patay, hindi na hihinga yun. Ganun po ang ipinanganak sa Espiritu. Natural na hihinga yan eh. Natural na tatawag yan sa Diyos. Natural na mananalangin yan. Nakita nyo? Palatandaan niya na siya nga ay mananampalataya. Anak ng Diyos. Nakaranas ng kapanganakang muli. Dahil tao siya, natural lamang na siya ay huminga. Dahil siya ay Kristiyano, natural lamang na siya ay manalangin. For prayer is the breath of every regenerated soul. Prayer is the effect of divine teaching. And prayer is the proof or evidence of the presence of the Holy Spirit in the heart. Kapag pinagbawal ang panalangin, ang Kristiyano'y magiging kaababa. Kapag hindi siya tinulungan sa panalangin, siya po ay malulumbay at manghihina.
Now, one of the marks, isa sa mga tanda o palatanda ng isang godly Christian is that he prays to God. Are you a godly Christian? Because a godly Christian prays to God. A godly man prays to God. His prayer is conceived in his heart. Ang kanyang sinasabi, ang mga namumutawi sa kanyang mga labi ay yung kanyang hangarin. Sa luklukan ng Diyos. Siya'y naghahangad sa harapan ng luklukan ng Diyos. Kung siya'y mabubuhay, kinakailangan niyang manalangin sapagkat hindi niya kayang mabuhay na walang panalangin. Ang panalangin sa kanya ay hindi lamang po isang tungkulin, gaya ng inakala ng karamihan. Akala ng karamihan, ang panalangin ay tungkulin. Hindi lamang po, ang panalangin hindi lamang po isang tungkulin, kundi ito po ay isang pagpapatuloy. It is a spontaneous acting of a spiritual nature within. Kapag siya'y nakagawa ng kasalanan, siya'y nababagabag sa kanyang kasalanan, and so he feels guilty, therefore he prays for pardon. Kapag siya'y nangangailangan, siya'y nananalangin para sa tulong. When in trouble, he prays for comfort. When in doubt, the godly Christian prays for assurance. He prays, and he cannot live without prayer. How about you? Kaya mo bang mabuhay na walang panalangin? Basahin natin ang Mark chapter 14 verse 38. Mark chapter 14 verse 38. Punta naman tayo sa Mark chapter 14 verse 38. Jesus said, 14:38, "Watch ye and pray, lest ye enter into temptation." Watch ye and pray. Mangagpuyat kayo at mangagbantay upang kayo'y huwag mapasok sa tukso o baka kayo matukso kasi. Now, anong makikita natin dito? Napakarami po sa mga mananampalataya ngayon ang walang malalim na conviction na ang isang definite prayer life ay napakahalaga, napaka-importante, lubos na mahalaga sa araw-araw na paglakad at pakikipag-usap sa Diyos. Bakit? Para saan? Para maligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan tumatahan. Para maligtas po tayo mula sa mga tukso o pangaakit ng sanlibutan. Para mailigtas tayo mula sa mga banat at atake ni Satanas. Paano nating magagawa na hindi manalangin? Kung laging nandyan yung kaaway, binabanatan tayo, tinitira tayo. Si Satan active 24/7. Watch and pray that ye enter not into temptation. Now listen, you see, the one of the concerns of the devil is to keep you and me from praying. Because the devil fears nothing at our prayerless work. He fears nothing in our prayerless studies. He mocks our toils. He mocks our works. He mocks our lives. But every time we pray, he trembles. Every time we pray, Satan trembles. Nanginginig yan, Satanas. He mocks our wisdom. Everything in us, he mocks. But pag tayo po'y lumuhod at nanalangin na, nababahala ng dyablo. Kung ang gayong paniniwala ay talagang tumapit po sa ating mga puso, hindi ba tayo gugugol ng maraming oras na nakaluhod sa harapan ng Diyos? Marami tayong panahon sa maraming bagay, pero wala tayong panahon sa panalangin. O kaya, kakaunti ang ating panahon ay ginugugol sa panalangin. Kaya ang tanong ay, gaano kalalim ang kahalagahan natin sa panalangin? Gaano natin pinahalagahan ng panalangin? Punta naman tayo sa Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6. Be careful for nothing. Be careful for nothing. Sa ibang translation,
Basic Bible English. Have no cares. O kung ikay may mga alalahanin. Kasi tayo ng Diyos, tayo laging nag-aalala eh. Siyempre, nakaka-stress po yun. Anxiety. Ayaw ng Panginoon yan, hindi siya nalulugod. Pero kung sakali man, tayo ay may mga cares, may mga alalahanin, ito dapat nating gawin. In prayer, in everything by prayer and supplication, make your request be made known unto God. Kung ikaw ay may problema, kung ikaw may pangangailangan, kung ikaw ay maraming alalahanin, ang solusyon dyan, prayer. Manalangin ka, dalhin mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga problema, pangangailangan at mga alalahanin. Yan ang sabi ng Bible. Kaya paano tayo mabubuhay na hindi mananalangin? Kaya araw-araw, ba't tayo ng mga problema, pangangailangan at alalahanin? See, I cannot imagine na isang Kristiyano ay hindi nananalangin. Talagang hindi ako maniwalang Kristiyano yun. Hindi makakasurvive yun. Ayan ang sabi. Alright, tayo po naniniwala sa doctrine ng God's sovereignty. Tayo po'y naniniwala na lahat ng bagay sa mundong ito, kasadunan, na ipagpasya na ng Diyos na talaga na before the foundation of the world. In other words, lahat ng bagay fixed. Lahat ng bagay fixed na yan. At planado na ng Diyos yan. At hindi na mababago yan. Walang makapagpapabago sa pasya ng Diyos. Walang anumang bagay sa mundong ito na nangyayari na hindi nakapaloob sa pasya ng Diyos. Lahat ng bagay nangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, kaya na yan nangyari kasi yan yung itinakda ng Diyos bago pa niya tinatag ang langit at lupa. At kung ano lamang ang nandoon sa nakapaloob sa panukala ng Diyos o pasya ng Diyos, yun lang ang mangyayari. Hindi pwedeng may mangyari na labas sa panukala ng Diyos. Hindi pwedeng nangyari yung bagay na yan, yung event na yan, na wala dito sa panukala o yung tinatawag nating decree ng Diyos. Lahat ng bagay naka-decree na eh. Fix na yan. Okay? Kaya sa Diyos wala yang aksidente, walang disgrasya, fix yan eh. Walang bagay na hindi alam ng Diyos na mangyayari at kaya naman niya alam na mangyayari kasi nga siya yung nagtakda. Siya yung nagpasya ng lahat at bawat bagay na mangyayari. Ano ba natin? Maging ang malayang kapasyahan o pagpili ng tao kasama yan sa decree ng Diyos. Maski free will, kasama yan sa decree ng Diyos. Ngayon, may mga hindi naniniwala sa sovereignty of God. Kasi itinatapat nila yung free will. Ang tao daw ay may free will. At dahil dyan ang tao may free will, nakakapagpasya siya kung anong gusto niya. Yan. Nagagawa niya kung anong gusto niya, kung yun ang gusto niya, mabuti man o masama. At ang Diyos ay walang magagawa kung yun ang gusto daw ng tao na kanyang gawin. Alright. Kaya may mga pastor, may mga mangaral, may mga simbahan, may mga nagsasabing Kristiyano na hindi sila naniniwala sa predestination. Hindi sila naniniwala sa God's sovereignty kasi dahil sa doctrine ng free will. Lalabas daw kung ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay, fix na, di lalabas daw ang tao robot. Hindi totoo po yan. Hindi kayang patunayan niya ng karanasan at ng kasulatan ng Biblia. Hindi po totoo na ang tao po ay robot. Wala hong makapagsasabi na siya ay kumikilos, gumagalaw na parang robot. Tama? Ba't natin nasabi yan? Kasi may mga tumututol sa aral na ito. Yung decree, predestination, God's sovereignty. Ito ang kalantutol. Kung totoo na naitakda na ng Diyos ang lahat ng bagay, ano pa silbing manalangin? Kita niyo yung kaisipan ng tumututol, ano? Wala siyang tamang kaalaman pagdating sa panalangin. Kaya kailangan turuan eh. Akala niya ang purpose ng panalangin ay para baguhin ang kaisipan ng Diyos. Akala niya ang panalangin ay para mangyari yung sarili niyang kagustuhan.
at hindi yung kagustuhan ng Diyos. Akala niya ang panalangin ay isang kaparaanan para mahimok niya ang Diyos na gumawa at kumilos ayon sa sarili niyang kagustuhan. You see? Maling konsepto ng panalangin at maraming mga tao, lalo na mga nagsasabing Kristiyano na may ganong mentalidad. Hindi ho ganun ang purpose ng panalangin. Kaya nga may turo na, di ba? Laganap na laganap yung turong prayer changes things. Oh. Ang dami nagtuturo niyan. Hindi ho totoo yan. Isang malaking kasinungalingan yan. Ano babaguhin mo sa Diyos? Ba't mo babaguhin ang Diyos? Babaguhin mo kaisipan ng Diyos? Babaguhin mo yung plano ng Diyos kung magitan lang ng iyong panalangin? Kasado na lahat ng bagay eh. Kita mo? Hindi totoong prayer changes things. Sabi nga ng isang mga ngaral kung totoong prayer changes things, di sana maraming hindi namatay during pandemic. Diba? Manalangin lang eh. Di gagaling. Ang dami namatay. Nasaan yung prayer changes things? Nasaan na yung mga prayer warriors na yun? Ba't di sila nagpunta doon sa mga ospital? At nagtago sila? Kasi natatakot, baka mahawa. Kita mo? Kung may power talaga eh. Sabi, may power daw sa prayer. Prayer changes things. Kita niyo. Kaya kailangan talagang, Lord, teach us to pray. Hangal kami, di kami marunong manalangin ng nararapat. Kailangan natin ma-educate pagdating sa prayer eh. Kasi hindi talaga tayo marunong manalangin ng nararapat. Okay? Babaguhin mo kaisipan ng Diyos. Babaguhin mo yung plano. Ba't nagkakamali ba ang Diyos? Kaya kailang baguhin? Nagkakamali ba? Ang nagbabago ng plano, ang nagbabago ng kaisipan, ay nagkakamali. Ang Diyos hindi nagkakamali eh. He is too wise to err. God is too wise to err. Kaya hindi kailangan baguhin. He is a perfect God. Okay? So ano ba purpose ng panalangin? Yun ang problema. Hindi naintindihan, hindi nalaman eh. No? You see, God has decreed the means as well as the end. Kung paano itinakda ng Diyos ang isang bagay, itinakda din niya yung kaparaanan kung paano yung isang bagay na yon ay mangyayari. At isa sa mga itinakda ng Diyos na means para mapangyari yung kanya ipinasya ay panalangin. Prayer is the means. Maging ang mga panalangin ng mga anak ng Diyos, kasama po yan sa kanyang eternal decree. Ito po ang pamamaraang itinalaga ng Diyos, ang panalangin, para maipagkaloob ang pagpapala ng kanyang kabutihan sa kanyang bayan. Sapagkat bagamat nilayon niya, bagamat itinakda niya, bagamat ipinasya niya, inilaan at ipinangako ang mga ito, kailangan pa rin pong hanapin siya para maibigay ang mga ito. At isang tungkulin po at pribilehyo ang humingi. Sa madaling salita mga kapatid, hindi mapapangyari ng Diyos ang kanyang itinakda kung hindi ka mananalangin. In other words, yung mga pangako ng Diyos, hindi niya ibibigay sa iyo kung hindi mo hingin. Kasi yung paghingi, tinakda din niya yan. Na itong pangako, itong kaloob ng Diyos, ibibigay niya sa iyo kung mananalangin ka. Sa mga katuwid, kung hindi ka mananalangin, hindi niya bibigay yun. Tingnan natin yung prinsipyo yan sa Biblia. In Jeremiah chapter 29, punta po tayo sa Jeremiah chapter 29, verse 10. Jeremiah chapter 29, verse 10. Ayan. Dito makikita natin may decree, may purpose, may plan ang Diyos. In the eternity, naitakda niya na po yan. Naiplano na po niya yan. Ano po yung plano? For thus saith the Lord, verse 10 of Jeremiah chapter 29, after 70 years are accomplished at Babylon. Kasi nasa propesiya na ang Juda ay makukubkob ng Babylon.
ibibigay sila sa kamay ng kanilang kaaway, Babylonia, sa pamuno po ni King Nebuchadnezzar. At sila'y mabibihag doon ng 70 years. Madalas nating binabanggit po yan sa ating mga pag-aaral at umaasa ako na naintindihan niyo yung sinasabi ko. Alam niyo po yan. Ngayon, after 70 years, may plano din ng Diyos. Ililigtas din sila. Nasa panukala yan, nasa pasya, nasa dekriyan ng Diyos, sovereignty ng Diyos. Kaya yung pangako ng Diyos, after 70 years na na-accomplish, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return even unto this place. Makakalaya sila. At sino magpapalaya sa kanila? Panginoon. Sino pa? Gagamit ang Diyos ng hari sa katauhan ni Haring Cyrus, hari ng Persia. Prophesied yan. Okay? Siyang gagamitin. Matatalo ng Persia ang Babylon at magdi-decree si Cyrus ng decree na lahat ng mga Hudyo pwede nang bumalik sa kanilang lupang tinubuan. At muli nilang itatayo ang kanilang lungsod. Yan. Pati templo. Yun ang pangako ng Panginoon. So yun yung plano, no? Yan ang plano. Tuloy natin ang visit, ang basa. Kasi nakita, I will visit you. Alright, 11. Ito. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ito, madalas ginagamit itong promise Sa school ni Kaden, yan ang nakabandera doon sa kanilang tarpaulin. Inaangkin nila yan, kiniklaim nila yan. Pero ito'y pangako ng Diyos sa Israel. Yan. Mayroong panukala, mayroong pong decree ang Diyos. Meron siyang plano, yung I think toward you, thoughts, that meaning purpose, that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace, purpose of peace, and not of evil, to give you an expected end. Yan. You see? Ngayon, matapos bang sabihin ng Panginoon yan, dahil sa may plano ako sa inyo, dahil sa nakaprophesy na yan, dahil nakadecree na yan, hintayin na lang ninyo. Wala kayong gagawin, kundi maghintay. Kumilata na lang kayo, matulog na lang kayo, huwag kayong mag-alala, mangyayari yan. Hindi. Sabi ng Panginoon sa verse 12, then shall ye call upon me. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. You see, meron ding tungkulin silang gagawin. Meron ding human responsibility sila. Ano ang responsibility? Tatawag sila. Mananalangin sila. Hihilingin nila yan sa Panginoon na gawin sa kanila yung promise ng Panginoon. Kita nyo? Paano kung hindi sila manalangin? Ay hindi mangyayari yan. Yun ang nakadecree. Nakadecree na sila'y palalayain. Pero nakadecree din na mananalangin sila. Hihilingin nila na sila'y makalaya. See? Tuloy. 13. And ye shall seek me. Maghahanap pa sila Hahanapin lang Panginoon. And find me when you search for me with all your heart. Kaya hindi tamad, hindi nagtuturo ang God sovereignty ng katamaran o yung tinatawag na isang araw ko pa iniisip yung word na yun Talagang parang may dimension na ako Ang tawag doon yung bahala ng Diyos. May term doon I forgot. Basta ganon. Yung wala kang nagagawin, lahat pala nakatakda na, lahat pala mangyayari, maliligtas naman pala yan kung yan talaga nakatakda na, hindi ko na kailangan share ng gospel yan, hindi ko na kailangan anyayahan pa, maliligtas din pala yan. Hindi, ganon. May mga pinili na pala ang Diyos sa kaligtasan, maliligtas din pala yan. Hindi na kailangan mangaral ng gospel. Hindi. Yung pangangaral ng gospel, itinalaga din ng Diyos yan. Para maligtas yung mga pinili ng Diyos. Yun ang ibig nating sabihin. Ganon din po sa panalangin.
ang panalangin ay isa yan sa mga means, kaparaanan na itinakda ng Diyos para mapangyari niya ang kanyang kalooban, ang kanyang decree. Ano po natin? Kaya pag nag-seek sila, nag-search sila with all their hearts, ano magiging result? Verse 14, "And I will be found by you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations, and from all the places which I have driven you, saith the Lord. And I will bring you again into the place for which I caused you to be carried away captive." Another example, Ezekiel chapter 36. Parehas po yan. The same prophecy, the same promise ng Diyos sa Israel. Kaya lang si Ezekiel naman ang nagsabi. Ezekiel chapter 36, verse 24. "For I will take you from among the heathen or nations, and gather you out of all countries." So restoration of Israel. "And will bring you into your own land." Ano pa promise ng Diyos? 25. "Then I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you." Ano pa ang promise ng Panginoon sa Israel? 26. "A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep mine ordinances, and do them." The same promise, restoration of Israel. After 70 years, ibabalik sila ng Panginoon. I-rebuild ulit sila ng Panginoon. Ngayon, sabi ng Panginoon, maghintay lang kayo, wala kayong gagawin, mangyayari yan. Hindi. Ang sabi ng Panginoon dito sa talatang 37, look at that. "Thus said the Lord God, I will yet for this be inquired." I will yet for this be inquired. Kinakailangan pa rin inquire nila. Hingiin nila. Sabihin nila sa Diyos. "I will yet for this be inquired of by the house of Israel, to do it for them." Yan Diyos, hindi yung nagtuturo ng katamaran eh. Hihilingin pa rin nila yan. Kailangan sabihin nila sa Diyos na gawin sa kanila ng Diyos yung ipinangako niya. Kaya mananalangin sila. Hindi sila pwedeng di mananalangin. "I will increase them with men like a flock." Kailangan magsangguni din sila sa Diyos. Kaya yung God's sovereignty, hindi po yan nagtuturo ng katamaran. At yung bahala na ang Diyos. Naitakdaan nyo na yan, mangyayari naman yan, so hintayin ko na lang. See? I forgot the word, letter F yun eh. Maka kayo may makaalala sa inyo. Kabaliktaran ng decree ay yun. Forgot the term. Ay, natanda na talaga. So anong makikita natin mga kapatid? Pag hindi ka mananalangin, walang mangyayari sa buhay mo. Ilang naman yun. Sige. Nganga ka na lang. Para kang yung kwento ni Rizal. Nagugutom tamad. Si Juan Tamad. Tama ba si Rizal ba may kwento Juan Tamad? Ngumanga na lang eh. Hinintay na lang yung bayabas bumagsak eh. Nakadekree naman yan, babagsak yan. Yung ala, hindi ko alam kung kailan. Hintayin ko na lang. Oo nga, babagsak. Kaya pagbagsak, bulok na. Diba dapat umakyat ka, pitasin mo. Ganon. See? Kung may kailangan ka sa Diyos, tingin mo. Sabihin mo sa Kanya. Paalam mo sa Kanya. Like kung hindi, walang mangyayari. Hindi gagawa ang Diyos.
Kasi yun ang kanyang itinakda. Kung paano niyang itinakda yung layunin niya, ganun din niya itinakda yung kaparaanan para matupad yung kanyang layunin. Sabi nga ni John Gill, isang Baptist theologian na nabuhay noong 16th century, pakinggan niyo po ang sabi ni John Gill. When God bestows blessings on a praying people, it is not for the sake of their prayers, as if He was inclined and turned by them, but it is for His own sake and of His own sovereign will and pleasure. Should it be said, to what purpose then is prayer? It is answered, this is the way and means God has appointed for the communication of the blessing of His goodness to His people. For though He has purposed, provided, and promised them, yet He will be sought unto, to give to them. And it is a duty and privilege to ask. When they are blessed with a spirit of prayer, it forebodes well, and looks as if God intended to bestow the good things asked, which should be asked always, with submission to the will of God, saying, not my will, but thine be done. Ang kahulugan ng positive conviction sa malalim na kahalagahan ng panalangin ay malinaw na napatutunayan sa kabuuan buhay ng isang professing Christian at mga iglesia ngayon. Makikita mo sa isang totoong Kristiyano, totoong church ng Panginoon kung meron talaga silang positive conviction sa malalim na kahalagahan at kahulugan ng panalangin. Paano malalaman? Gaano kadalas silang manalangin? Sinabi ng Panginoon minsan sa mga Hudyo, yung templo, ang bahay ng aking ama. Ano dapat? Anong tawag sa bahay ng kanyang ama? Basahin natin Matthew 21:13. Matthew 21:13. Matthew 21:13. And said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer. During that time, yung house of God, yung temple. Wala na temple. Giniba na yun ng 70 AD. Ngayon, ano ang house of God? The church. The church. Mamaya, babasahin natin yan. My house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Ang house of God dapat house of prayer. Now, ano yung house of God? Basahin natin first, 2 Timothy chapter 3. Ano yung house of God? My house. Sabi ng Father, my house. 2 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. Verse 15, 1 Timothy 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Ano yung house of God? Which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Alright, now, sabi ni Jesus Christ, yung house of God na ngayon ay church, dapat house of prayer. Hindi niya sinabing house of singing, o house of fellowship. Bagamat sa church kumakanta, nagpe-fellowship. Pero iba yung house of prayer Ang church dapat ng Diyos ay house of prayer. Ito church. Tanong, are we a praying church? Tayo ba'y iglesyang mapanalanginin?
Malalaman yan tuwing Sunday. Kung may nananalangin. Manalaman natin yan sa prayer meeting. Kung may nananalangin. Are we a praying church? Sagutin natin mga kapatid. Pinagmamayabang natin, pinagmamalaki natin, tayo ay totoong iglesia ng Panginoon. Kabilang tayo sa iglesia ng Panginoon. Pero tanong, are we a praying church? House of prayer ba ito? Dapat house of prayer ang church ng Panginoon eh. My house, sabi ng Panginoon, shall be called house of prayer. Every Sunday may prayer meeting tayo. No? Ginawa na nating Sunday kasi nga kadalasan traditional midweek, Wednesday, hapon o gabi. Kaya lang maraming hindi nakaka-attend kasi nga may mga pasok, may mga trabaho. So, ginawa nating Sunday para lang for that purpose, magsama-sama tayong manalangin. So gaano ba talaga kalalim ang pagpapahalaga natin sa importansya ng panalangin? Yan ang tanong. Tayo ba'y iglesyang mapanalanginin? Kilala niyo si Charles Spurgeon, yung Baptist preacher kanina? Si John Gill pala yung kinot ko. Anong 18th century sa England? Baptist preacher po siya, sovereign gracier siya, particular Baptist. Kung hindi ako nagkakamali, yung kanyang church ay naglalaman ng mahigit 20,000 na attendees. Laki. Nakita ko yung picture ng nung kanila, hindi pala kanya. ng church nila, Metropolitan Tabernacle. Ang pangalan, Metropolitan Tabernacle. Hanggang ngayon, nandun pa. Kaya lang, wala na si Spurgeon. Siyempre, patay na siya. Isa siya sa mga hinahangaang preacher ng karamihan sa mga pastor. Tinagurian pa nga siyang the Prince of Preacher. Biro mo yun? Yung titulo niya, Prince of Preacher. So, maraming curious at gusto malaman yung success ng kanyang ministry. Kaya pagka may mga pumupunta ron bisita, curious sila, gusto makita. One time, merong 5 young college students na gusto nilang umattend sa church na yon. One Sunday morning sa London. Kaya pumunta sila ron para mapakinggan nila yung kilalang preacher na si Charles Haddon Spurgeon na mag-preach. Now, habang sila ay naghihintay doon sa start ng worship service, habang hinihintay nilang magbukas ang mga pintuan, maaga silang dumating sarado pa yung mga pintuan. So habang hinihintay nilang magbukas ang mga pintuan, may isang lalaki na lumapit sa kanila at binati sila. Sabi niya, "Gentlemen, let me show you around." Gusto niyo bang makita yung heating plant ng iglesia? Heating plant? Siguro nasa isip nila kasi malamig sa England, sa London. Kaya mayroon silang heating plant. Painitang planta. Heating plant. So interesado sila, curious siya. Sige po, gusto ko naming makita. So sumama sila at sinundan nila yung lalaki na nag-guide at nag-lead sa kanila. Yung mga kabinataan, dinala sila sa ibaba. They were taken down a stairway. And then, mayroong isang silid doon, isang kwarto, na dahan-dahang binuksan ng kanilang guide. Yan. At pagkatapos, bumulong yung guide nila sa kanila nagsabing, ito yung aming heating plant. Nagulat ho yung mga estudyante sapagkat nakita nila ang 700 mga tao na nakaluhod
nakayuko ang kanilang mga ulo na nananalangin. Na naghahanap sila ng pagpapala ng Diyos sa kanilang magsisimulang worship service nung hapong yon, nung umagang yon, na maya-maya lang ay magsisimula na. So pagkatapos nun, dahan-dahang isinara noong guide yung pintuan at ipinakilala ng guide ang kanyang sarili sa kanila. At siya ay walang iba kundi si Charles Haddon Spurgeon. Ang heating plant pala ng church na yun, kaya pala ganong ka-successful, ay yung mga mananampalataya na laging nananalangin para sa kanya. Yun ang heating plant. Tayo kaya, ano kaya heating plant natin? So yung unang-unang prinsipyo mga kapatid na dapat nating maintindihan yung malalim na kahalagahan ng panalangin. Gaano kahalaga sa atin ang panalangin? At kung mahalaga, paano natin pinakikita ang kahalagahan? How much time do we spend with God in prayer? O naway ang Espiritu ng Diyos, i-apply niya itong kapangyarihan ito sa ating mga puso para ma-realize natin kung gaano kahalaga, kung gaano kaimportante ang panalangin. Hindi lamang po sa ating mga ministeryo, hindi lamang po sa ating pong church, kundi higit sa lahat sa ating mga personal na buhay bilang mga anak ng Diyos. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin ang kahalagahan, malalim na kahalagahan ng panalangin. O Panginoon naming Diyos, naway ang kapangyarihan ng mensaheng ito ay tumimo sa puso namin para po ma-realize namin ang katotohanan ito at gawin namin, i-practice namin, Panginoon Diyos. Huwag niyo po kaming hayaan na mabuhay na tamad sa pananalangin. Ipakita niyo sa amin sa praktikal na kaparaanan na mahalagang manalangin. At hindi mangyayari ang anumang kabutihan sa amin hanggat hindi namin hinihingi ito sa inyo. Turuan niyo po kaming manalangin. Yan po rin ang aming panalangin. Ang panalangin ng inyong mga alagad. Lord, teach us to pray. Gawin niyo kaming prayerful. Gawin niyo pong prayerful ang church na ito, Diyos. Magkaisa kami at sama-samang mananalangin. Na prayer ay maging parte na ng aming buhay at hindi kami mabubuhay kung walang panalangin. Turuan niyo kaming laging maging dependent sa inyo, Panginoon. Turuan niyo po kami na manalig, magtiwala, umasa lagi sa inyo. At hindi o sa sarili naming kakayahan, hindi sa sarili naming katalinuhan, hindi po sa sarili namin, kundi sa inyo lamang, Panginoon. I-revive niyo po kami at gabayan sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral ng inyong mga salita. Patawad po sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kaming maging masunurin sa inyo, O Diyos. Sa pamagitan din ng panalangin, pinapanalangin namin salvation ng aming mga mahal sa buhay, ng aming pamilya. Maging ito man ay asawa, magulang, anak, kapatid, mahal sa buhay, mahabag kayo sa kanila, Panginoon. Pagabagin yung kanilang mga puso, tulungan niyo sila na makakilala din sa inyong anak na si Jesucristo. Iligtas niyo nawa sila. Tulungan niyo rin po kami, O Diyos. Magkaroon kami ng determinasyon, power, zealousness, and strength na ibahagi sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan upang malaman nila. Pagpalain niyo aming mga buhay, Panginoong Diyos, patuloy niyo kaming gabayan sa araw-araw. Sa banal na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, ito po aming dalangin, papuri at pasasalamat
Amen. Awitin po natin ang doxology, ating pa rin sambay ng Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.